Nagpapatuloy ang mapagpasyang labanan sa pagitan ni Chansok at ng Amnesia Rift Warrior sa gitna ng gumuho at patuloy na nagkakalas na rift. Masusing pinagmamasdan ng Rift Warrior ang kanyang kalaban. Nakaramdam ng kakaibang katangian sa kapangyarihan nito na hindi niya lubos matukoy. Habang bumabalot ang itim na apoy sa katawan ng bida, tuluyang gumagaling ang kanyang mga sugat at napupunan muli ang kanyang enerhiya. Naghahanda siya para sa susunod na yugto ng laban. Tamang napagtanto ng kanyang kalaban na mayroon siyang pambihirang kakayahan. Napansin na ang itim na apoy ay tila may sinusunog na iba bukod sa mana. Napangisi ang ating bida at kinumpirma ang hinala ng mandirigma. Ibinunyag na ang natatangi niyang apoy ay may kakayahang sunugin kahit ang mga abstraktong konsepto. Gayunman, sa loob-loob niya ay inamin niyang kahit tila walang hanggan ang mapanirang kapangyarihan nito, wala pa siyang sapat na husay upang gamitin iyon sa ganoong antas. Naisip din niya ang pagiging komplikado ng kanyang kakayahan na ang pagsunog sa mas malalaki at mas abstraktong konsepto ay nangangailangan ng napakalaking mana at kontrol upang maiwasan ang mapanganib na backlash. Naalala rin niya ang maingat na pagkontrol na kinailangan niya sa laban nila ni Kim Ji-yoon kung saan kinailangan niyang siguraduhin hindi niya aksidenteng masunog pati ang sariling lakas ng kanyang mga kalamnan. Pagkatapos ay inihambing ng bida ang dati niyang napakalakas na sarili sa isang malaking espada. Samantalang ang kasalukuyan niyang mas mahinang katawan ay parang isang maliit na kutsilyo lamang para sa prutas at inamin na hindi na sana kailangan ng ganitong pag-iingat ang dati niyang sarili. Nang mapagtanto ang grabeng kalagayan ng sitwasyon, nagpasya siyang wala na siyang karapatang maging mapili at naghanda siyang sumugal ng napakalaki. Sa bagong determinasyon, idineklara niyang ibubuhos niya ang buong lakas sa pamamagitan ng pagsunog sa mismong tibay ng buong rift. Tuluyang natigilan ang Rift Warrior, hindi maunawaan ang sinabi niya o kung paano posibleng sunugin ang isang konseptong tulad ng tibay. Pagod na sa pagpapaliwanag, basta na lamang iwinagayway ni Chansok ang kamay upang ipawalang bahala ang pagkalito ng kalaban at nagpasyang ipakita na lamang ito mismo. Lumaki ang mga mata ng Rift Warrior nang maramdaman ang pagbabago sa enerhiya ng kanyang kalaban at napagtantong pumasok na ang laban sa isang bagong yugto na hindi mahuhulaan. Nang mapaurong ang Rift Warrior matapos tamaan ng unang atake, tinukso siya ni Chansok tungkol sa mga bagong patakaran ng kanilang sagupaan. Napasigaw sa sakit ang mandirigma habang napangisi ang bida at sinabing, subukan mong intindihin kung bakit ka tinatamaan. Ngayong natuklasan niyang may hangganan din ang kanyang kalaban ay kumpiyansa ang bida na tuluyan ng pumanig sa kanya ang laban. Sa bisang subukan ng sariling hangganan, naisip niyang ito na ang perpektong pagkakataon upang malaman kung hanggang saan aabot ang kasalukuyan niyang kapangyarihan. Samantala, pinagmamasdan siya ng Rift Warrior na may halong kaba, naghahanda sa anumang susunod na mangyayari. Ipinahayag ni Chansok na, dito na lang natin ituloy sa ibang lugar, habang nagsisimulang buwagin ng kanyang kapangyarihan ang mismong hibla ng espasyo ng Rift. Sa sandaling iyon, sumabog sa kaguluhan ang buong lugar. Napakabilis at marahas ng kanilang sagupaan na para silang umiikot ng mga anyo ng bughaw at madilim na enerhiya. Dahil wala na silang bigat na pumipigil sa kanila, naglunsad ang dalawang mandirigma ng isang kahanga-hangang labanan sa himpapawid sa gitna ng mga lumulutang na guho. Ang kanilang laban ay naging isang nakasisilaw ngunit nakamamatay na sayaw ng liwanag at anino habang palipat-lipat sila sa nagkakalas na rift. Ang nakakasilaw na pagsabog ng kulay kahel na liwanag ay tanda ng matinding kapangyarihang kumikawala sa bawat banggaan ng kanilang mga atake. Itinaas ng Rift Warrior ang kanyang espada para sa nakamamatay na hampas. Ngunit hinarang ito ni Chansok gamit ang kanyang sibat. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin habang ibinubuhos niya ang buong lakas sa sibat. Ngunit nanig ang Rift Warrior sa hilaw na puwersa at hinati ito sa dalawa. Sa isang kisap mata, isang malinis na tama ang tumama kay Chansok at bumagsak siya pababa na labis ang pagkabigla. Ang larangan ng labanan ay naging isang hindi kapanipaniwala na tanawin na tila panaginip, mga lumulutang na piraso ng bato sa ilalim ng maulap at malabong langit. Sa kalangitan ng sirang dimensyon ay nakabitin ang isang basag na orb na tila buo na lalong nagpapabigat sa malumbay na kapaligiran. Patuloy na winawasak ng kapangyarihan ni Chansok ang mundong nakapaligid sa kanila habang nagkakalas at nahuhulog ang malalaking bahagi ng lupa. Ginamit niya ang magulong kapaligiran sa kanyang pakinabang. Sinipa niya ang isang plataporma upang wasakin ito at gamitin bilang pagtulak pasulong. Ang lakas ng kanyang paglusob ay lumikha ng napakalakas na shockwave na nagpaangat sa kanya sa hangin sa napakabilis na bilis. Nagulat ang Rift Warrior nang biglang maglapit ang distansya ng kanyang kalaban sa isang iglap. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang tunay na pagkabigla sa kanyang mga mata habang hinaharap niya ang hindi pamilyar na taktika. Nagniningning ang mga mata ni Chansok sa kapangyarihan. Habang nagpakawala siya ng isang bagong mapaminsalang atake, lumitaw ang isang bagyo ng mga eteryal na buhaw na blades. Isang teknik na lubos na nagpagulat sa kanyang kalaban. Isa itong kapansin-pansing sandali na nagpapakita ng malikhaing paggamit ng kakayahan ng bida. Kahanga-hanga sa paningin at nagpapanatili ng tensyon, kahit bahagyang nakatuon sa palabas kaysa sa praktikal na estratehiya.
Nabitag ang Rift Warrior sa unos ng mga blades at hindi nagawang ipagtanggol ang sarili laban sa napakaraming tumatamang sandata. Dahil sa tindi ng atake, tumilapon siya sa nabasag na espasyo. Nang sa wakas ay lumapag siya ng alanganin sa isang piraso ng lumulutang na guho, napatingin siya pababa. Lubos na nalilito sa biglang pagbabago ng sitwasyon, sa sarili niya ay inamin niyang kahit sa napakaraming larangan ng digmaan na kanyang naranasan noon ay hindi pa siya kailanman nakatagpo ng ganitong uri ng kapangyarihan. Halatang nabalisa, mariing hiniling ng mandirigma na malaman kung anong uri ng nilalang talaga ang kanyang kalaban. Ang kanyang pagkalito ay naging pangamba nang maramdaman niyang naghahanda si Chansok ng mas malakas na panghuling pag-atake. Pagtingala niya ay nakita niya ang isang napakalaking hugis cruise na anyo ng enerhiya na unti-unting nabubuo sa kalangitan. Bumagsak ang napakalaking bugzo ng enerhiya at handang wasakin ang lahat ng daraanan nito. Itinulak ni Chansok ang kanyang sibat pasulong, ikinandado ang atake sa lugar at ikinulong ang kalaban. Nabuo sa paligid ng Rift Warrior ang isang hindi matatakasan na hola ng maningning na liwanag na parang sinag ng enerhiya. Nabitag ang mandirigma, nakatali ng walang magawa ang kanyang katawan sa loob ng masalimuot na kulungan ng enerhiya habang sumisigaw sa sakit. Ngunit sa isang mapanghimagsik na sigaw, nagpakawala siya ng napakalakas na bugzo ng kapangyarihan sa desperadong pagtatangkang basagin ang kanyang kulungan. Marahas na umikot ang sarili niyang enerhiya, nagbabantang kumawala mula sa maingat na bitag ni Chansok. Habang nakatuon ang mandirigma sa pagsira sa hadlang, biglang sumugod si Chansok. Sinamantala ang perpektong sandali para sa huling mapagpasyang atake at nagpakawala ng sigaw sa labanan habang ibinubuhos ang lahat ng natitirang kapangyarihan sa isang sukdulang paglusob. Lumaki ang mga mata ng Rift Warrior nang makita ang paparating na huling hampas ngunit hindi na siya nakapag-react sa oras. Sa isang rurok na kisap ng liwanag, muling nagbanggaan ang kanilang mga sandata sa huling pagkakataon na tila nagselyo sa kapalaran nilang dalawa. Tinanggap ni Chansok ang pagsaksak sa kanyang katawan na may ngiting tagumpay dahil naitama rin niya ang sarili niyang nakamamatay na atake. Gayon din, tinamaan ang Rift Warrior sa dibdib at nagsimulang mabiyak at maghiwa-hiwalay ang kanyang anyo. Sa kanilang huling sandali, nagpalitan ang dalawang magkapantay na mandirigma ng mabigat ngunit may paggalang ng ngiti. Nagtagpo ang mga mata ng bayani at ng halimaw, isang tahimik na pagkilala sa laban na itinulak hanggang sa sukdulang hangganan. Nang tuluyang matalo ang Rift Warrior, ang pinakabuod ng dimensyon, isang nagngangalit na kulog ng lilang enerhiya, ay nagsimulang gumuho. Pagkatapos, sumabog ang core sa isang napakalakas na pagsiklab ng liwanag, hudyat ng ganap na pagkawasak ng Rift. Sa isang flashback, isang batang kabalyero ang nagtanong sa kanyang batikang commander na si Lee Hyun-sok ng isang haka-haka tungkol sa pagharap sa isang kalabang hindi matatalo. Nilinaw pa niya ang tanong kung paano dapat lumaban kapag ang kalaban ay ganap na kapantay mo sa lakas. Ang tanong na ito ay ibinato sa bayani habang nasa isang wasak at tigang na larangan ng digmaan, isang sandaling malinaw na humubog sa kanyang pilosopiya. Seryosong pinag-isipan ni Lee Hyun-sok ang mahirap na tanong tungkol sa pakikipaglaban sa isang kalabang imposibleng talunin. Nagpatuloy ang batang kabalyero, tunay na nais malaman kung ano ang mangyayari kung may lumitaw na taong kapantay ng kapangyarihan ng maalamat na bayani. Sa isang mabigat at hindi matitinag na titig, sinabi ni Lee Hyun-sok na malinaw ang sagot. Ibinahagi niya ang kanyang brutal na paniniwala sa isang tunay na labanan ng dalawang magkapantay, isa sa kanila ang hindi na makalalabas ng buhay. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, nakatayo ang sugatang si Chansok na nagwagi laban sa natalong Rift Warrior habang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ng dati niyang sarili. Unti-unting naglalaho ang anyo ng Rift Warrior at nagiging mga butil ng liwanag habang tuluyang nawawala ang kanyang pag-iral. Nang maglaho ang huling bakas ng mandirigma, naiwan si Chansok bilang nag-iisang nakaligtas. Sa isang pagod ngunit matagumpay ng ngiti, muli niyang pinagtibay ang kanyang paniniwala sa sariling lakas. Idineklara na gaya ng inaasahan, siya ang pinakamalakas. Pagkatapos ng labanan, nakatanim ang sibat ni Chansok sa lupa ng Rift na unti-unting gumuguho. Nakatayo siyang nagwagi habang pinagmamasdan ang pagkawasak na kanyang idinulot upang talunin ang makapangyarihang Rift Warrior. Habang lalong nagiging hindi matatag ang Rift, isang reward chest ang biglang lumitaw sa harap niya, isang pamilyar na tanawin mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa kanyang ginhawa, napagtanto niyang ang reward system sa Earth ay gumagana ng eksaktong kapareho ng sa ibang mundo. Marahang nag-flick ang marangyang kahon at bumukas, inilalantad ang gantimpala ng kanyang pinaghirapang tagumpay. Sa loob ay natagpuan niya ang isang sibat na may gintong blade. Bagaman napansin niyang tila hindi pangkaraniwang maikli ang haba nito para sa ganitong sandata, nang hawakan niya ang hawakan, naramdaman niyang may higit pa rito kaysa sa nakikita. Sa isang bugzo ng mana, agad na hamaba ang sibat hanggang sa buong nakakatakot nitong sukat, isang kahangahangang kakayahan. Nang maunawaan niyang maaaring baguhin ang haba nito gamit ang mana, itinuring niyang lubhang kapaki-pakinabang bago niya maramihang gamit na sandata. Naalala rin niya na ang mga gantimpala mula sa Rift ay nakabatay sa dami ng mga taong pumasok dito.
Saglit niyang pinagsisihan na hindi niya isinama si Hansang kahit para lamang makuha nito ang bahagi ng gantimpala, dahil siya rin naman ang gumawa ng lahat ng pakikipaglaban. Marami itong sinasabi tungkol sa kanyang pagkatao. Sabi rin sa isip niya kung nakaligtas kaya ang espada ni Hansang sa mga naunang sagupaan. Ngayon na nasarado na ang rift, tahimik na ang dating magulong Tsushima Airport sa ilalim ng payapang kalangitan ng gabi. Sa malapit, nagpapahinga si Hansang at unti-unting nagpapagaling mula sa nangyari, na himbing sa malalim na tulog. Biglang may isang espadang nasa kaluban ng marahang tumama sa kanyang ulo. Hinihagis iyon ni Chansok, isang kakaibang paraan upang kunin ang atensyon ng isang tao. Nang lumingon siya, tinawag niya ang pangalan ni Chansok. Sinabi niyang hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng espada, at sinabi naman ni Chansok na mainam itong ipalit sa dati niyang sandata. Humanga sa kalidad at perpektong kondisyon ng armas, buong pasasalamat itong tinanggap ni Sang-a. Gayunman, nag-alala siya na baka nakuha iyon ni Chansok mula sa mapanganib na rift. Ngunit basta lamang nitong iwinaksi ang kanyang pag-aalala at tinanong kung sapat na ba ang kanyang pahinga. Naging seryoso ang kanyang mukha habang sinabing siya naman ang magpapahinga. Biglang bumigay ang kanyang katawan at bumagsak siya dahil sa matinding pagkapagod, isang biglaan at dramatikong wakas sa kanyang tagumpay. Habang pinapanood siyang mawalan ng malay, napagtanto ni Sang-a na kahit ang tila walang kapantay na lakas ng kanyang guro ay may hangganan din. Samantala, kumalat ang balita na mag-isang tinapos ni Chansok ang isang Grade 2 rift, na nagdulot ng matinding pagkabigla sa komunidad ng mga hunter, sapagkat itinuturing na halos imposibleng lampasan ang agwat sa pagitan ng Grade 2 at Grade 3. Sa madaling sabi, isang tagumpay na hindi dapat mangyari ang nagawa niya. Sa mga lansangan, abalang nag-uusap ang mga tao tungkol sa kahangahangang balita. Hirap paniwala ang nagawa ng isang bagitong hunter ang bagay na kahit mga bihasang duo ay nahihirapang makamit. Biglang naging tanyag si Chansok at ang kanyang mukha ay nakalagay sa bawat billboard, habang sabik ang publiko na malaman pa ang tungkol sa misteryosong bagong bayani. Habang nagpapagaling sa ospital, binabaha ang kanyang telepono ng napakaraming mensahe kaya hindi na niya mahanap ang mga talagang mahalaga. Ang biglaang kasikatan ay naging pabigat dahil hindi na siya makalabas ng hindi nakikilala ng mga tao. Hindi nagtagal ay naputol ang kanyang katahimikan nang may kumatok sa pintuan ng kanyang pribadong silid. Isang babaeng may tirentas na kulay lila ang nagpakilalang si Jo Sujong mula sa sekretariat ng kumpanyang Embargo Tower. Nagpasalamat si Chansok sa pagbabayad nila ng kanyang gastusin sa ospital, at ipinaliwanag ng babae na hindi kilala ang kanilang kumpanya dahil ang pangunahing larangan nito ay ICT. Diretsahan siyang nagsabi na nais niyang malaman ang tunay na dahilan ng pagbisita nito. Alam niyang ang ganitong kamahal na gamutan ay hindi simpleng kawang-gawa lamang. Kaya tahimik niyang tinanong kung ano ang gusto ng Embargo Tower mula sa kanya. Malinaw na hindi siya mahilig sa paligoy-ligoy na usapan. Handang makinig sa alok nito, tumayo siya upang harapin ang usapan. Upang maibsan ang tensyon, inilapit ng babae ang isang kahon ng cake at simpleng nagtanong, "Mahilig ka ba sa cake?" Isang hindi inaasahang tanong. Doon ibinunyag ang paksa ng kanilang pag-uusap, isang prototype na shell generator na idinisenyo upang ipagtanggol laban sa mga nilalang ng corrosion. Kaya habang kumakain ng strawberry cake, nagsimula silang talakayin ang mga detalye ng misyon. Kinumpirma ni Chansok na nauunawaan niya ang trabaho, siya ang kukunin upang magbantay at maghatid ng pinapagana ng tao na shell generator. Binigyang diin ng babae ang kahalagahan ng misyon. Sinabing maaaring baguhin ng kagamitan na ito ang kapalaran ng isang katauhan sa pamamagitan ng pagbibigay proteksyon sa mga lugar na hindi naaabot ng mga hunter. Malinaw na napakataas ng nakataya. Maingat siyang nakinig, nauunawaan ang bigat ng kanyang mga salita at ang laki ng operasyong nakapaloob dito. Tama niyang nahinuha na isa itong malakihang kahilingan, at kinumpirma ng babae na nakikipag-ugnayan din sila sa iba pang mga hunter para sa kooperasyon. Nang marinig niyang pumayag ding tumulong ang makapangyarihang Jannabi Guild, napagtanto niyang mas malaki pa ang misyong ito kaysa sa una niyang akala. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng babae ang mahaba at mapanganib na ruta, ihahatid ang shell generator sa pamamagitan ng tren mula Vladivostok patungong Netherlands, at mula roon ay ililipad sa United Kingdom gamit ang helicopter para sa isang test run. Nang tanungin niya kung bakit hanggang UK pa ang destinasyon, ipinaliwanag nito na doon ang huling hantungan dahil malaking bahagi ng Europe at ng Hilagang Africa ay nasa impluwensya ng mga puwersang tinatawag na Great 80s. Nanatiling ang United Kingdom ang tanging relatibong ligtas na lugar sa rehiyon dahil ang pagiging isla nito ay nagbibigay ng kaunting pananggal laban sa kaguluhan. Dahil nasa kalagayan ng anarkiya ang Europa at kumikilos na parang mga warlord ang mga kumpanyang pinamumunuan ng mga hunter, inaasahang magiging napakapanganib ang misyon ng transportasyon, isang tunay na mapanirang kapaligiran. Diretsahang pinutol ni Chansok ang magalang na usapan at sinabi ang malinaw na katotohanan, napakaraming tao ang tiyak na magtatangkang puntiryahin ang tren na iyon. Tinanong siya ni Sujong kung may karanasan na ba siyang maglakbay sa ibang bansa, at inamin niyang ito ang unang pagkakataon niyang pupunta sa Europa.
Pagkatapos ay ibinunyag nitong sasama rin siya sa misyon, dahil ang Embargo Tower ang nangangasiwa sa lahat ng pangangalap at pagsusuri ng datos. Habang kumakain ng cake, napansin ni Chansok ang kumpiyansa nito na sasali siya sa operasyon, ngunit inamin din niyang maganda rin na may pamilyar na mukha na kasama sa biyahe. Bago siya pumayag, gayunman, naglatag siya ng isang kondisyon, nais niyang isama si Hunter Han Sang-a. Ipinaliwanag niyang nangako siya sa kanyang mapagkakatiwalaang kaibigan at disipulo, at balak niyang tuparin ang pangakong iyon, tila isang taong tumutupad sa kanyang salita. Masayang pumayag si Sujong at sinabing ang sinumang hunter na pinagkakatiwalaan niya ay siguradong magiging mahalagang katuwang. Habang sa isip ni Chansok ay alam niyang may pakinabang din sa kanya ang kahilingang iyon. Nang maayos na ang mga kondisyon, opisyal niyang tinanggap ang misyon at naisip na ang mahalagang internasyonal na operasyong ito ay perpektong pagkakataon upang mapalawak ang kanyang impluensya ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang military helicopter upang ihatid siya sa briefing ng misyon. Napangisi si Chansok sa chairman at sinabing kinailangan pa nitong magpakilos ng helicopter para lamang sunduin ang isang civilian, na parabang ang VIP na pagtrato at ang nagawa niyang mag-isang tapusin ang isang Grade 2 rift ay naglagay sa kanya sa sarili niyang antas. Gayunman, tiniyak ng chairman ng Hunter Association na si Moon Jong na ang nagawa niyang iyon ay nagbago ng mga inaasahan tungo sa katiyakan, at nangakong ibibigay ng asosasyon ang buong suporta nito. Naisip ni Chansok na ang pagpapatunay sa kanyang kakayahan ay tiyak na nagpapadali sa maraming bagay, ngunit tahimik din siyang nag-isip kung alam ba ng chairman ang tungkol sa grupong terorista na Descendants of Dangon at kung paano ito posibleng tumugon sa kanilang pag-iral. Pagkatapos ay pinag-isipan niya kung nanaisin ba ng makapangyarihang chairman na ayusin ang malubhang kalagayan ng mundo o panatilihin ang kasalukuyang sistema na siya rin ang nakikinabang. Habang sumasakay siya sa helicopter, nagulat siya nang makita ang pagkakakilanlan ng isa pang pasahero. Malamig siyang binati ng top-ranked hunter na si Lee Se-yoon at nagsabing matagal na silang hindi nagkikita. Binanggit nitong kumalat na ng malayo ang mga balita tungkol sa kanya, at tuyong sumagot si Chansok na sa puntong iyon ay mas mabilis pang maghanap ng taong hindi pa nakaririnig tungkol sa kanya. Tinanong niya kung saan ang kanilang pupuntahan, at sinabi sa kanya na papunta sila sa isang base militar. Doon niya nalaman na makikilahok din ang militar ng South Korea sa misyon, na lalong nagpatunay sa pambansang kahalagahan nito. Agad niyang naunawaan ang mga implikasyong geopolitikal ng sitwasyon, kapag nagtagumpay ang shale generator, malaki ang maibabawas sa pag-asa ng mundo sa mga hunter para sa pambansang depensa. Sa madaling salita, nakataya ang buong balanse ng kapangyarihan sa mundo. Dahil naghinala sa tunay na motibo ng bansa, direkta niyang tinanong si Se-yoon kung kilala nito ang organisasyong tinatawag na Descendants of Dangon. Kinumpirma nitong alam niya ang tungkol sa mga ultranasyonalistang terorista. Mukhang nagulat siya na alam din iyon ni Chansok, kaya ibinahagi nito ang naging enkwentro niya sa Tsushima Island. Ipinaliwanag ni Se-yoon na ang Descendants of Dangon, isang grupong puro Koreano, ay kilala sa paghadlang sa mga operasyon ng paglilinis ng rift na isinasagawa ng ibang mga hunter. Naalala ni Chansok ang usapan nila ni Kim Ji-yoon at inamin niyang naiintindihan niya ang diwa ng kanilang ekstremistang ideolohiya, pati na rin ang baluktot na loika sa likod ng kanilang mga ginagawa. Bigla namang nagbago ang paksa nang sorpresahin siya ni Sion sa simpleng pagsasabing, "Tama ka," at binigyan siya ng isang piraso ng candy, isang kakaiba at bigla ang pagbabago ng tono. Napatingin siya sa candy na hawak niya, lubos na naguguluhan kung bakit ito ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay tinanong siya ni Sion ng parehong tanong na ibinabato ni Sujong, kung may karanasan na ba siyang maglakbay sa ibang bansa. Nalito siya sa paulit-ulit na tanong ngunit kinumpirmang ito ang unang pagkakataon niyang maglakbay ng ganoon kalayo mula sa kanyang tahanan. Sa sagot niyang iyon, ngumiti si Sion ng may kakaibang kahulugan at misteryosong sinabi na nauunawaan niya kung bakit ganoon ang pananaw niya ngayon dahil kulang pa siya sa karanasan. Habang lumilipad ang helicopter patungo sa papalubog na araw, sumeryosong sinabi niyang dahil sa misyong ito ay marami siyang bagay na mapagtatanto.